Sa kabukiran ng Nueva Vizcaya ay may nakatirang magkapatid na maagang naulila sa kanilang mga magulang. Si Ronald ang panganay habang si Carlo naman ang bunso. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, tanging si Carlo na lamang ang nagmahal at nag-aruga sa bunsong kapatid. Nang mga panahong iyon, si Ronald ay 15 anyos pa lamang habang si Carlo ay 4 na taong gulang pa lamang. Hindi biro ang pinagdaanan nilang hirap sa buhay nang mawala ang kanilang mga magulang. Nang ilibing ang mga iyon ay kinuha sila ng nag-iisang kapatid ng kanilang ama at isinama nito sa bahay ng mga ito sa Maynila at tumirang kasama ng pamilya nito. Noong una ay mabuti ang pakikitungo ng pamilya ni Mang Panyong sa magkapatid na Ronald at Carlo, ngunit di kalaunan ay di na rin natagaw pa ang tunay na ugali mayroon ang mga ito. Unti-unti ay kay Ronald na iniaasa ang mga trabahong bahay. Naging utusan si Ronald ng mga ito na parang may sariling katulong na pinasusweldo. Trabaho ni Ronald na kailangang maagang gumising sa umaga para ipaghanda ng almusal ang mga pinsan nito na kung tutusin ay matatanda pa sa kanya. Matapos magluto ng almusal ay isusunod naman niya ang mga hugasing plato at derecho sa paglilinis ng buong bahay. Ginagawa ni Ronald ang mga trabahong bahay na ito habang tulog pa ang bunsong kapatid. Makalipas pa ang ilang buwan at hindi na nakukontento si Aling Cecilia na asawa ni Mang Panyong sa pagtulong ni Ronald sa gawaing bahay. Kaya kinausap nito ang asawa na hanapan ng trabaho si Ronald sa Divisoria. Wika nito kailangang tumulong si Ronald sa mga gastusin sa bahay. Kaya naman nabigla na lamang si Ronald nang sabihin ng kanyang tiyo Panyong na ipapasok siya sa trabaho sa pamilihan sa Divisoria bilang isang kargador. Naisip niya na paano na lang si Carlo kung wala siya. Siguradong pababayaan ito ng tiyahin. Marahil ay nabasa ng mag-asawa ang iniisip ni Ronald, kaya sinabi ng mga itong huwag niyang alalahanin si Ronald at sila na ang baalang mag-alaga dito. Walang magawa si Ronald, nakahihiya namang tumanggi gayong doon silang magkapatid nakatira. Inakala ni Ronald na dahil nagtatrabaho na siya sa Divisoria ay magiging maalwan na ang buhay niya sa bahay na iyon. Ngunit hindi niya inaasahang sa maghapong pagod siya sa pagtatrabaho ay sasalubong naman sa kanya ang trabahong bahay. Ang buong akala pa naman niya ay makapagpahinga siya at makakalaro ang bunsong kapatid. Nasa bungad pa lamang siya ng pintuan ay rinig na niya ang masayang kwentuhan ng mag-anak. Kumakain ang mga ito ng kek at pansit na dala daw ni Mang Panyong galing sa birthdayhang dinaluhan nito. Hinanap ng mata ni Ronald ang kapatid ngunit di niya ito makita. Nang pumasok si Ronald ng bahay ay hindi man lamang siya inalok ng mga ito, bagkus ay nagkunwari ang mga itong hindi siya nakita. Di na rin lamang pinansin ni Ronald ang bagay na iyon. Agad siyang nagpang-in sa kwartong tinutulugan nilang magkapatid at nakita niya roon ang kapatid na pinaglalaruan ang sira-sira at lumang-luma ng mga laruan ng nakababata nilang pinsan. Nalungkot si Ronald, naisip niya na napakasaya ng mag-anak sa labas habang kumakain ng masarap ngunit di man lang pinag-aksayahan ng panahong bigyan at isama sa hapagkainan ang kanyang bunsong kapatid. Kinaandang ni Ronald si Carlo. Ibibigay niya ang isang pritong manok na dala niya. Libre ang pananghalian niya sa trabaho. Swerte niya kanina dahil bukod sa sinabawang gulay ay may kasama itong pritong manok na iniuva naman niya para sa kapatid. Tuwang-tuwa si Carlo nang makita ang pritong manok o fried chicken. Agad niya iyong tinikman at sarap na sarap ito habang inuubos iyon. Araw-araw ganon ang kanyang ginagawa. Palihim niyang pinasasalubungan si Carlo mula sa mga libreng pagkain kanyang nakukuha mula sa kanyang amo sa Divisoria. Araw-araw kailangan pera niyang agahan ang gising, dahil kailangang tapos na siya sa trabahong bahay bago magising ang kanyang tiyo Panyong at pamilya nito. Kapag nakaluto na siya ay agad niyang pinakakain si Carlo para masigurado niyang nakakain na ito bago siya umalis. Pagkagising ng buong pamilya ay titimplahan niya ng kape ang mga ito at bibilhan ng pandesal na paborito ng mga ito sa kanto. Pagbalik niya ay saka pa lamang siya pwedeng kumain pagkatapos ay aalis para magtrabaho. Sa trabaho may nakilala si Ronald na mag-asawang matanda na binayaran siya para ipamili ang mga ito ng kailangan nilang mga gulayin. Tamang-tama dahil pananghalian ng mga oras na ito at wala siyang ginagawa. Nang magawa niya ang gusto ng mga ito ay bibigyan siya ng 500 bilang kabayaran sa ginawa niya. Tuwang-tuwa naman si Ronald dahil sa wakas mabibilan niya ng bagong damit si Carlo para sa birthday nito sa isang araw. Nang umuwi siya ng hapong iyon ay agad niyang nabungaran ang tiyahing hinihintay siya. Nang makita siya nito ay agad nitong kinuha ang kita niya ng araw na iyon.
Ibinigay naman ito ni Ronald pwera sa 500 ibinayad noong dalawang matanda sa kanya. Ngunit ang bagay na iyon ay hindi pinalampas ni Aling Cecilia. Nangatwiran si Ronald na iyon ay kita niya sa ekstrang trabaho sa tanghali at kailangan niya riyon para sa paparating na kaarawan ni Carlo. Ngunit hindi ito pinakinggang ni Aling Cecilia, sa halip ay hinablot nito iyon mula sa kamay ni Ronald. Ani nito napakarami niyang dahilan gayong kailangan ni Ronald mag-abot para sa gastusin nila. Hinayaan na lamang ni Ronald ang tiyahin sa ginawa nito. Alam niyang kung mangangatwiran pa siya ay lalaki lamang ang problema at baka humantong pa sa palayasin silang magkapatid sa tahanang iyon tulad ng minsang nangatwiran siya dito. Dahil hindi sinasadyang natabig nito ang tasa ng kape ni Mang Panyong. Ayaw na niyang mangyari pa iyon, kung saan tiniis nila ng buong magdamag ang lamig sa labas ng bahay. Kung hindi pa siya nagmakaawa na patawarin sila ay hindi na sila tatanggapin ng mga ito, pinuntahan na lamang niya si Carlo sa kwarto nila, nakita niya ang batang umiiyak. At agad niyang napansin ang napakaraming maliliit na kurot sa buong katawan nito lalo na sa hita, alam niyang sinaktan na naman ito ng tiyahin niya, na laging ginagawa nito kapag may nagagawa ito kahit na maliit na pagkakamali. Naikoyem ni Ronald ang kanyang mga kamay, tila hindi na niya matatagalan pa ang pananakit ng tiyahin sa kanyang kapatid, kaya agad niyang pinuntahan ang tiyahin sa sala na kasalukuyang binibilang ang perang ibinigay niya dito. Tinanong niya sa tiyahin kung bakit umiiyak si Carlo at maraming kurot sa katawan. Sinabi naman nito sa kanya na tinangka umano nitong kunin ang laruan ng nakababata nitong pinsan. Kaya bilang parusa ay di niya ito pinakain ng tanghalian at iyon nga napagkurot niya nang di na nito ulitin pa. Sinabi rin ng tiyahin kay Ronald na disiplinahin niya ito nang sa ganoon ay matututo ng mabuting asal. Mangangatwiran pa sana siya ngunit pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Saka bumalik sa kwarto para samahan ang kapatid. Nakita niyang umiiyak pa rin ito at pautol-utol na sinasabing gutom na siya. Buti na lamang pala ay may dala siyang 2 burger at isang soft drink ngayon. Pamerienda sana ito sa kanya kanina ngunit naalala niya ang kapatid na bunso kaya iniuban na lamang niya. Ibinigay niya ito sa kapatid. Kitang-kita niya ang mga ngiti sa labi nito habang kumakain. At maya-maya pa ay busog na ito. Tumayo at inaya siyang makipaglaro. Maya-maya pa ay nagpakalong na ito sa kanya. Humilig sa kanyang dibdib at unti-unting ipinikit ang mga mata. Tulog na ito nang ibaba niya sa curtain, na tanging sapin nila sa malamig na semento. Tinabihan niya ito at niyakap. Nais niyang iparamdam kay Carlo na ligtas ito kapag kasama siya. Linggo, day off ni Ronald sa trabaho. Hapon noon, habang nagluluto siya ng hapunan, nakita niyang tila nilalamig si Carlo dahil nanginginig ang buo nitong katawan. Nilapitan niya ang bata, at nang hawakan niya ang katawan nito ay nalaman niyang inaapoy ito ng lagnat. Dahil sa takot ay tinawag niya ang tiyo Panyong niya. Sinabi niya ritong mataas ang lagnat ng kapatid at kailangang madala sa hospital dahil tila tumitirik na ang mga mata nito sa tindi ng lagnat na nararamdaman. Ngunit sinabihan lamang siya nitong, painumin na lamang ng gamot gayong lagnat lamang naman pala. Muli siyang nakiusap sa tiyuhin, sinabi niyang kailangan itong matingnan ng doktor at baka mapaano ito kung gamot lamang sa lagnat ang ipapainom. Ngunit sa halip na pumayag at maawa si Mang Panyong sa pamangkin ay kinagalitan lamang niya ito dahil ayon dito ay napakakulit nito, napakalakas ng loob na magpa-kick up ng kapatid sa doktor gayong wala namang pera na ibabayad. Dahil sa pag-aalala sa kapatid ay hindi na siya nakipagtalo pa. Binalikan niya ang kapatid at agad pinainom rito ang gamot sa lagnat. Ngunit sa halip na gumaling ay lalo itong kinumbusyon. Matinding takot ang pumuno sa puso ni Ronald. Kaya muli niyang pinakiusapan ang mag-asawang Panyong at Cecilia na dalhin na sa doktor ang kapatid. Ngunit sinabi lamang ni Mang Panyong na ipagpabukas na lamang dahil papagabi na, at nagtungo na ang mga ito sa kwarto at doon nagkulong. Walang nagawa si Ronald kung hindi ang tumakbo papunta sa kapatid. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kailangang madala sa doktor ang kanyang kapatid. Agad niyang inimpake ang iilang piraso nilang damit na magkapatid. Nang matapos na ay agad niya nang kinarga ang kapatid at saka lumabas ng kwarto. Papalabas na sila ng bahay noon nang tanungin siya ng nakatatanda niyang pinsan na si Jeffrey kung pasaan sila. Sinabi niyang dadalhin niya sa doktor si Carlo. Ngunit sa halip na kakitaan niya ng pag-aalala ito ay tumango lamang ito at sinabing paano niya ipadaw doktor ang kapatid gayong wala silang pera.
Hindi na lamang niya pinansin pa iyon. Alam naman niyang wala siyang pera, ngunit kung hindi niya dadalhin sa hospital si Carlo ay baka kung mapaano ito sa bahay na iyon. Halos 15 minutos rin siyang tumakbo para marating ang paradahan ng tricycle. Nang naroon na siya ay nakiusap siya sa mga driver na kung maaari ay ihatid sila sa MacArthur Hospital. Sinabi niya rin na wala silang pera para ipamasahe. Nagmakaawa siya na kailangan na madala ang bunso niyang kapatid sa doktor. Ngunit napansin niyang wala man lang gustong maghatid sa kanya ng libre. Buti na lang at may isang pasahero roon na nakarinig ng pakiusap niya. Sinabi nito sa driver na isabay na nila ang magkapatid at ito na raw ang magbabayad. Laking pasasalamat ni Ronald sa babae, na ayon dito ay ito daw si Olivia. Kasama nito ang tila anak nitong babae. Napatitig si Ronald sa dalagita, tila ba anghel ito sa paningin niya ng mga oras na iyon. Hindi niya maalis ang paningin sa babae habang nakatingin ito sa hawak-hawak na cellphone. Biglang umandar ang tricycle, hudyat na paalis na sila. Nang makarating sa MacArthur Hospital ay agad siyang tumakbo paloob. Maayos namang nagawa ng mga nurse ang dapat gawin kay Carlo. Nilapatan nila ito ng pangunahing panlunas. Ayon sa doktor na tumingin dito, ay may pneumonia at mataas din ang lagnat nito. Marahil sa tindi ng init ng panahon at dahil din siguro lagi itong natutuyuan ng pawis kapag wala siya at nasa trabaho. Kailangang makonfine ang kapatid niya ng 1 linggo para sa kompletong gamutan. Sa kasalukuyan ay maayos na ang kalagayan ni Carlo. Wala na rin ang lagnat nito at kahit papaano ay naimumulat na nito ang mga mata. Nang muling bumalik ang doktor ni Carlo ay kinausap ito ni Ronald. Sinabi ni Ronald sa doktor na kailangan niyang lumabas para magtrabaho, sapagkat kahit maliit na halaga ay walang-wala sila. Ni pagkain at gamot ni Carlo ay wala siyang maibili. Kaya kung maaari ay payagan siya nitong lumabas. Ngunit hindi pumayag ang doktor. Naayon sa nameplate na nakasulat sa damit nito ay ito daw si Dr. Arthur. Sinabi ng doktor sa kanya na kailangang may magbabante sa kapatid niya dahil napakabata pa neto. Nakakaawa naman kung iiwanan niya. Naawa din ang doktor sa magkapatid. Kitang-kita niya ang pagmamahal ni Ronald sa kapatid. Napansin rin ng doktor na maraming pinagdadaanan sa buhay ang magkapatid kung kaya't wala itong kasamang magulang at ni konteng pera ay walang-wala ang mga ito. Sinabi ng doktor na siya na ang bahala sa gamot at pagkain nilang magkapatid. Sagot na rin niya ang bayarin ng mga ito sa hospital kaya wala na daw dahilan si Ronald para iwanan pa ang kapatid. Sa tindi ang kasiyahan ay nayakap ni Ronald si Dr. Arthur. Hindi na siya nahiyapan ng tumulo ang mga luha niya bilang pasasalamat sa doktor. Sinabi naman ng doktor na walang anuman iyon, at masaya itong makatulong sa kanilang magkapatid. Mula noon, umaga, tanghali, hapon ay laging may nagdadala sa kanila ng pagkain. Masasarap iyon, may prutas din at kompleto lagi ang gamot ni Carlo. 2 araw na lang at uubo na sila. Ngunit ni minsan ay hindi sila dinalaw ng mga tiyuhin niya. Kaya naman nang minsang bumisita ang doktor kay Carlo, kasama nito ang asawa neto na ayon kay doktor ito daw si Doña Maricar. Nakipagkwentuhan ang mga ito kay Ronald. At doon nalaman ng mag-asawa ang kwento ng buhay ng magkapatid at kung bakit walang dumadalaw sa mga ito. Napaiyak si Doña Maricar sa istorya ng buhay ng magkapatid. Sinabi nitong total tila walang pakialam ang mga kamag-anak ni Ronald sa kanila, inalok nito ng trabaho si Ronald. Sinabi ng Doña na gusto nitong magtrabaho si Ronald sa kanila habang nag-aaral. Doon natitira ang mga ito sa kanila kasama ang bunsong kapatid total wala din namang bata sa kanila. Sa narinig ay labis-labis ang pasasalamat ni Ronald, hindi na sila babalik pa sa mga kamag-anak na puro paghihirap ang nararanasan nila. Nalaman din niya na wala palang mga anak ang mag-asawa. At ito rin ang nagmamay-ari ng hospital na iyon. Bukod doon nalaman din niyang napakayaman pala ng mga ito. Napakaganda at napakalaki ng bahay at nagmamay-ari rin ng pinakamalaking kumpanya ng tela sa Pilipinas. Ngayon ay halos 2 buwan na sila sa tahanan ng mga ito. Malaki na ang pinagbago ng katawan ni Carlo. Malusog at masigla na rin ito. Dahil napakabibo nito ay kinagiliwan ito ng mag-asawang Arthur at Maricar. Tila anak ang turing ng mga ito sa kanila. Lagi silang pinasasalubungan ng kung ano-ano kapag umuuwi ang mga ito sa hapon. Tila ba sabik na sabik ang mga ito sa kanila tuwing dumarating.
Hindi na rin hinahayaan ni Doña Maricar na magtrabaho sa bahay si Ronald, ngunit dahil sanay sa ganoong trabaho si Ronald, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtulong sa mga maid sa gawaing bahay. Kaya lalong napapamahal sa mag-asawa ang magkapatid na Ronald at Carlo. Nagdumating ang June, inayos ni Doña Maricar ang lahat ng dapat ayusin sa pag-aaral ni Ronald. Matapos niyon at ini-enroll ng Donya ang magkapatid sa isang pribadong paaralan. Kinder na kasi si Carlo at grade 8 si Ronald. Na-late na sa pag-aaral si Ronald dahil 2 taon siyang napatigil buhat nang mamatay ang mga magulang nila. Makalipas pa ang 2 taon at graduate na ng junior high si Ronald. Nag-celebrate sila sa isang mamahaling restaurant. At doon inihayag ng mag-asawa na gusto ng mga itong gawin silang legal na mga anak. Dahil nasa tamang edad na si Ronald, may karapatan na rin itong magdesisyon sa buhay. Kaya nang pumayag ito ay agad pinuntahan ng mag-asawa ang mga kamag-anak ni Ronald na dating tinitirhan ng mga ito. Nag-tricycle lamang ang mga ito. Kaya nang makarating ang mag-asawa kina Mang Panyong at Aling Cecilia ay agad nilang sinabi ang pakay nila. Hinanch ng mag-asawa ang permesi ni Mang Panyong na amponin ang magkapatid. Kaya naman napakasaya nila nagwalang pag-aalanlan hanggang pumayag ang mga ito. Ayon sa mga ito ay mas mabuti para bawas pakainin sa bahay. Naawa si Doña Maricar. Totoo nga palang walang halaga sa mga ito ang magkapatid na Ronald at Carlo. Matapos papormahan ang ilang dokumento na nagpapatunay ng kanilang pagsang-ayon ay nagpaalam na para umalis ang mga ito. Kaya naman naglumipas pa ang ilang buwan ay ganap nang naayos ang mga papel nagpag-a-adopt sa magkapatid. Kaya naman napakasaya ni Ronald nang malaman niyang legal na nilang mga magulang ang mag-asawa. At sa wakas matapos ang 5 taon, mayroon na ulit silang matatawag na mama at papa. Masayang masaya ang mag-asawa kapiling ang magkapatid. Lagi silang nagkakaroon ng oras para mag-bonding. Hanggang sa makatapos na ng pag-aaral si Ronald. Nagtapos ito na may pinakamataas na karangalan sa kolehiyo sa kursong abogasya. Si Carlo naman ay kasalukuyang nasa secondary at tulad ni Ronald ay nagunguna rin ito sa klase. Ayaw nilang biguin ang mga taong nagbigay sa kanila ng pangaloang pagkakataon sa buhay. Ngunit sadyang maigsi lamang ang buhay ng tao. Masayang masaya silang kumakain ng agahan ng umagang iyon. Ganoon lagi ang ginagawa nila bago sila maghiwa-hiwalay para pumunta ng opisina at paaralan. Kinahapunan isang napakamasamang balita ang dumating sa magkapatid. Binangga ng isang 10-wheeler ang sasakyan ng mag-asawa nang papauwi na ang mga ito. Dead on arrival ang mag-asawa. Ayon sa imbestigasyon, lasing ang nagmamaneho ng 10-wheeler kung kaya't hindi nito nakita ang paparating na sasakyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang nasabing driver. Halos gumuho ang mundo ng magkapatid sa balitang iyon. Agad nilang pinuntahan ang mga magulang sa hospital na pinagdalhan sa mga ito. Nagkatikip na ng puting kumot ang mga ito nang makita nila sa morgue. Napakasakit ng pangyayaring iyon. Tila ba nawalan sila ng magulang sa pangalawang pagkakataon. Makalipas ang 1 linggo at maayos na naipalibang ang mag-asawa. Araw-araw ay binibisita ng magkapatid sa hapon ang puntod ng mga iyon. Miss na nila mga ito. Ngunit kailangan nilang magpatuloy, lalo na ngayong iniiwan sa kanila ang pamamahala sa hospital at sa kumpanya ng tela ng mga ito. Tama, ipinamana sa kanila ang lahat ng ari-arian ng mga ito. Maging ang mga bahay at sasakyan na mayroon ang mga ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Mabilis na lumipas pa ang 5 taon. At lalong umunlad ang kumpanya ng tela maging ang hospital. Nakapagpatayo si Ronald ng branch nito sa iba pang panig ng bansa. At ngayon nga ay nagpapagawa siya ng 3 malalaking bahay ampunan sa Pilipinas para sa mga batang wala o inabandona ng mga magulang. Layunin niyang makatulong kahit sa maliit na paraan para sa mga tulad niyang naulila sa magulang. Sa ngayon ay masaya na si Ronald. Patuloy pa rin nilang inaalala ang mga pinagdaanan nilang masasayang sandali kasama ang tunay nilang mga magulang at ang bago nilang magulang. Alam nilang nasaan man ang mga ito ay masaya na ang mga ito at patuloy silang binabantayan. Wakas. Please like and subscribe for more videos like this. Thank you for watching.